Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Ania na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. 5 kalalaking pekeng abogado nga iligal nga naganotaryo og mga dokumento sa Davao City arestado sa NBI 11. 2 ka menor de edad nga babae gitabangan og kulata sa laing mga menor de edad nga babae sa General Santos City. Kapin gatos ka mga balay sa Barangay Bulwa sa Cagayan de Oro City gipang demolish subay sa mando sa korte. Mock election sa Butig, Lanao del Sur alang sa unang parliamentary election sa BARM nagmalampuson. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. 5 ka mga individual nga nalambigit sa iligal nga pagnotaryo og mga dokumento sa Davao City ang arestado sa entrapment operation sa National Bureau of Investigation Region 11. Ang detalye sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara, gawas paghanyag matud pa og mas ubos gid nga presyo sa pagnotaryo og mga dokumento, mismo ang mga suspect na sa matud pa ang nagatatak o nagapirma sa dokumento nga daw mga abogado. Mayroon siyang tatak na Sunod-sunod ang entrapment operation nga gikasa sa NBI 11 Lunes sa hapon sa downtown Davao City. Ang target, mga barker o kadtong mga individual nga nagahanyag og notaryo sa mga dokumento bisan dili sila mga abogado o notary public. Nakumpiska gikan kanila ang mga stamp og selyo nga nakapangalan sa mga lehitimong abogado. Ito sila ang mga nagpapanggap na mga notary public dito sa Davao, which in truth and in fact, wala silang mga license or authority or permit galing sa korte. No? Lakip sa modus sa mga suspect ang muhanyag og notaryo sa ubos kaayo nga presyo kung itandi sa rate sa lehitimong notary public. dalawa yung senaryo na kuha natin dito. One is may abogado pero wala doon yung abogado. Ang pumipirma is yung according to secretary lang. Bawal po yon. Bawal din yung barkers. Yung isang senaryo naman is may barker, walang abogado, may mga stalls lang sila sa gilid ng road mismo. And then sila mismo yung pumipirma ng notarized documents. Of course, you will know kung lawyer siya o hindi. Estafa through falsification of documents ang kasong atubangon sa mga suspect. Aminado ang usa sa mga dinakpan sa iyang illegal nga binuhatan. Mitugot siya nga ipakita ang iyang dagway o ipagula ang iyang pangalan. Ako hatod lang ko tagaan ako porsyento mo ram na ko picture ba mo stylish gawa siguro picture na. Anay ningon si ko dia na ningon na ay lang mo dawat anang kaso. Kay kanang kaso man go tawagon mo na to ana ang nagulabog mo. Kanang ginagmay lang kay uban kay maglisod sila bayad kay mahal kay pangay sa abogado na original. Sige siya, mo sir. Pangmasa man ni. Sumala sa Integrated Bar of the Philippines, Davao, kinahanglang sa opisina sa Notary Public, pirmahan ang dokumento o ang mismong abogado ang mupirma. Nagbahad sab ang korte labot sa pagpanotaryo sa dili lehitimong Notary Public. If the document is not signed by a notary public, then the document is actually void. So there can never be any transaction or valid transaction at all. Tambag sa IBP sa mga kliyente o sa mismong Notary Public. Kung alam mo na nagpapanotarize ka sa fake na notaries public, so to speak, liable ka by conspiracy. Kasama yung barker, kasama yung kliyente nagpapanotaryo, kasama yung nag-falsify ng document. As a matter of fact, to some extent, kung yung abogado mismo alam niya na ginagamit sa falsification ng secretary niya or ng anybody, yung notarial commission niya, pwede siya matanggalan ng commission. Kahit may abogado, pwede siya matanggalan ng commission or madisbar.
Sara nanganti gayud ang NBI 11 nga gukdon gayud nila ang mga individual nga nagabuhat og illegal nga binuhatan nga sama sa pagnotaryo bisan pa man dili sila notary public sa pag-alayon sa IBP Davao ug RTC. Sara. Kay daghang salamat, Argil Relator. Atong sayron ang dugang pang mga balita sa Mindanao. Makabanato si Efren Mamak live sa General Santos City. Efren. Salamat, Sara. Kapin gatos ka mga panimalay sa barangay Bulua sa Cagayan de Oro City ang gipang demolish human nagpagula ang Korte og Writ of Demolition. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Kanya-kanya na lang og paghakot ang mga residente sa Zone 10 sa barangay Bulua, Cagayan de Oro City. Human nga gipangguba na sa demolition team ang ilang mga balay sa iyo sa buntag adlawng Lunes. 114 ka mga balay ang gimando nga gubaon subay sa writ of demolition nga gipagula sa RTC Branch 21. Human niini gipaboran ang pamilyang Alvarez nga mao'y nagpailang tag-iya sa maong luna. Kini nga problema bahin sa yuta bisan kay sa barangay sobra nag marag gidagan na ni tuig na kapin. Okay, lagi gihinahinay paligay pagpasabot ang mga katawo kay to sa kadaghan. Then abot sa lupon dito sila gihusay mo gapon regarding sa kining yuta nga din adunay nag-claim nga mo nay rightful owner sa mga ilang yuta. Wala lay nahimo pa ang pamilyang Imbakan. Human nga gitabangan pagguba ang ilang balay nga bag-o lang gipa-renovate. Actually sir, last week pa sir nga naka plano na akong ginikanan mga lola na ako nga kuan magbalhin og dito sa ayang zone lang. Ito magpuyo. So wapod mi na-expect karon nga kuan nga maapil dire kay ang giingon dito sa atubangan. Dili maapil dire oh. Kapin 26,000 square meters matud pa ang yuta nga ginaklaim sa pamilyang Alvarez. Kapila kahigayon na sabkuno nga gipanghatagan og demolition notice ang mga residente sa maong lugar. Mapakongkreto man o light materials, wala nakaluwa sa demolisyon nga gipaygayon karong adlaw. Sumala sa mga barangay officials nga 4 ka adlaw lang ang gihatag sa mga residente aron ilang hingpit nga maguba ang ilang mga panimalay. Samtang nagpadayon sa kuno ang profiling sa barangay sa mga apektadong residente. Ang uban ini doon na may kabalinan pero ang uban ini wala gyud kabalinan mo sa tingali panawagan nato sa atong dakbayan alibla sa atong mayor kung galing doon na sila ikahatag nga relocation man galing. So ato po ngayon ang dakbayan sa alibla atong mayor nga unta mataga po sila priority nga nasa sila kabalinan. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao. Mas maayo matud pa ang mensahe sa ikopat nga State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos kung itandi sa milabayng tulo ka sona niini tungod dunay pag-angkon sa mga kakulangan sa gobyerno. Kini ang obserbasyon sa Dean sa UP National College of Public Administration and Governance. Apan nakulangan matud pa ang sona sa pag-usa-usa sa priority bills nga kinahanglang iduso sa Kongreso. Anay report ni Argil Relator. Thank you very much. Miabot og 1 hour and 11 minutes ang ikaupat nga State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos. Lakip sa nahisgutan ni PBBM ang pagpatuman og car-free Sundays sa pipila ka lungsod, lakip na ang Davao City. Ingon man ang mga proyekto ug programa alang sa Mindanao, sama sa suporta sa sports, labi na sa pahigayon nga Batang Pinoy Games sa General Santos City sa Oktubre. Librang sakay sa Davao, Mindanao Transport Connectivity Improvement Project nga nagkonekta sa Cagayan de Oro, Davao ug Jansan. Ang nakatakdang pagtukod og tulay sa Midsalib, Zamboanga del Sur ug ang pagpadayon matud pa sa Kalinaw sa BARM. Sumala ni University of the Philippines, National College of Public Administration and Governance o NCPAG Dean Christopher Berse. Mas maayo ang ikaupat nga sona kung itandi sa milabay nga tulo ka sona ni PBBM. Because maganda yung messaging, nag-umpisa sa humility, di ba? Ng pag-amin na maraming pagkukulang yung gobyerno at nakita yon sabi nga niya nung resulta ng nakaraang eleksyon. So yung acceptance na yon na marami pang kailangan gawin at maraming naging pagkukulang ang gobyerno ay isang magandang senyales na siguro na-realize ng presidente at ng kanyang administrasyon, no? Na kailangan pa nila, sabi nga niya, kailangan pa nilang galingan at kailangan pang bilisan ng serbisyo. Mas maayo sa batud pa nga natapos sa bangsona sa panawagan labot accountability
labi na sa flood infrastructure projects. Dugang pa, igo ra ang panahon nga nakita kung unsa ang kondisyon sa nasod sa milabay nga tulo ka tuig ug ang pagdawat sa mga kakulangan aron nga makaplano ug mapalambo pa ang pagdumala sa nahibiling tulo ka tuig sa administrasyon ni PBBM. Klaro matud pa sa SONA ang achievements ug mga programa sa nagkadaiyang sektor nga buot ipatuman apan nakulangan daw sa pag-usa-usa sa priority bills nga kinahanglang iduso sa Kongreso nga mao'y muhulma sa gobyerno sa mga mosunod nga tuig. Okasyon naman gud unta daw kay ana-ana sa iyang atubangan ang mga miyembro sa House of Representatives ug Senado nga mao'y tigpanday ug balaod. Kukulangan lang ako in terms of kung ano ba yung mga priority legislation, no, na gusto niyang gawin o pagtuunan ng Kongreso within the next 3 years. Kasi yun, medyo hindi nabanggit yun. Yung issue ng right sizing, mahalaga ito lalo na dahil gusto natin makabilis ang serbisyo ng gobyerno. So hindi rin nabanggit yung iba pang usapin kagaya ng polisiya pagdating sa AI, di ba? Hindi lang AI pagdating sa gobyerno, kundi AI na rin pati sa education. Mas maayo matud pa kung matranslate ang kalmadong pag-deliver ni PBBM sa iyang SONA sa pagpatuman sa mga programa sa gobyerno o pagduso og mga polisiya. Siguro maganda kung makita talaga natin na less adversarial yung relationship with different other political actors. No? Kasi kumbaga pwede naman tayong mag-disagree, pwede namang magkaroon ng magkakaibang paniniwala, no, prinsipyo sa in terms of pamamahala. Pero dapat nandun pa rin yung level of civility, no, a level of statemanship, nandun pa rin yung level of kumbaga courtesy, no, na in-expect natin sa lahat ng mga opisyal ng gobyerno. Tungod kay limited matud pa ang oras sa SONA, nagtuo si Dean Berse nga gihatagan og panahon ni PBBM sa SONA ang infrastructure projects, transportation sa Mindanao o hiskutanan sa BARM. Ako si Orgil Relator. 1 Mindanao. Pipila ka mga mag-uuma og lubi sa El Salvador City sa Misamis Oriental ang nalipay human nga gihatagan og pagtagad ni President Ferdinand Marcos Jr. ang industriya sa lubi sa iyang ikaupat nga State of the Nation address kagahapon. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Milyong-milyong Pilipino ang umaasa sa puno ng niyog bilang pangunahing kabuhayan. Mula ngayong taon, hindi bababa sa 15 milyong hybrid at mataas na klaseng mga binhi ng niyog ang ating itatanim sa iba't ibang panig ng Pilipinas. At itutuloy natin ito hanggang 100 milyong puno na ng niyog ang ating maitatanim sa buong Pilipinas. Usa ang industriya sa lubi ang nahatagan og pagtagad ni President Ferdinand Marcos Jr. ato sa iyang ikaupat nga State of the Nation address kagahapong adlaw. Busa dako ang kalipay ni Sara Bonita sa mga gilatag ni PBBM mga programa alang sa mga sama niyang mag-uuma og lubi. Butong ang nagunang source of income ni Sara sa iyang gamay nga coconut plantation nga anaalang luyo sa iyang balay sa Barangay Amoros sa El Salvador City. Sa butong, pag humag-harvest, diretso na mo deliver. Pag uli, kwarta na dayon, di makapalit na mas among panginhanglan. Sagad sab sa tanom ni ining lubi ang mga hybrid o dwarf variety tungod dali ra mamunga apan mahal matud pa ang binhi niini. Busa dako kunong tabang alang kanila kung adunay dugang binhi nga ihatag ang gobyerno. Matilulon ta sa atong pangulo nga iyang produkto nga ipanghatag sa mga mag-uuma kay para makadugang pog income sa among panginabuhian. Hinuon sumala sa City Agriculture Office sa El Salvador City nga nagsugod naman daw og panghatag og libreng binhi ang Philippine Coconut Authority kon PCA. Dugang pa nga kinahanglan na gyud kuno ang pagtanom og balik og lubi tungod hinay-hinay na kuno nga nahurot ang punuan niini. Bisag dako ang area, nagagamay na lang ang lubi nga nabilin kay tungod na gipang gamit siya nga construction material. So mas maayo nga magtanom og otro mga bag-o nga mga variety. Dulan sa kalibo ka hektarya matud pa ang coconut plantation sa tibuok El Salvador City. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao. Sa pagtambong ni Vice President Sara Duterte sa Free Duterte Now rally sa South Korea,
Gipahayag niini ang panawagan ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte nga aprubahan ang hangyo nga interim release ug ang gipangayo nga i-dismiss na ang kaso. Ani report ni Argil Relator. Bring him home! Bring him home! Bring him home! I-release na ninyo yan. Hindi yan tatakbo. Ilang beses na siya nagsabi, a-attend siya ng trial kung sinasabing a-attend siya ng trial. Kini ang padayong panawagan sa mga taga-suporta ug kampo ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte ngadto sa ICC. Gibutyag kini ato sa gipahigayong Free Duterte Now rally sa South Korea nga personal ang gitambungan ni Vice President Sara Duterte. Sumala ni VP Sara, duha ang ginapangayo karon ni FPRRD, ang iyang interim release ug ang pag-dismiss na sa kaso tungod sa isyu sa jurisdiction. Bisan kanusa, wala matud pa nagapanghilabot si FPRRD sa investigasyon ug sa mga witness. Lakip manggod sa mga kondisyon sa ICC sa interim release nga masiguro nga dili makapangilabot ang akusado sa investigasyon, dili makahinabi ang mga witness o ginabawal ang pagpagula og public statements. So ibig sabihin, ibigay na nila yung interim release. Ang tagal na ng mga witnesses na nandyan. Walang nangyari sa kanila. Hindi pa siya Pangulo, naging Pangulo siya, hindi na siya naging Pangulo, nandyan pa rin yung witnesses na sinasabi nila. Ibig sabihin, hindi siya makikialam. Labot sa kondisyon nga dapat dunay kasiguraduhan nga walay samang krimen nga himuon si FPRRD. Wala ngang krimen eh. So ano pang mga susunod na krimen ang gagawin mo? So iyan ang pakiusap sa ICC. Ibigay na ang interim release. Kaya ang hinihingi ng mga abogado, i-dismiss ang kaso kasi wala ngang jurisdiction. Tuod man nga tigulang na si FPRRD ug dunay mga ipangbati nga sakit-sakit sa lawas, apan wala matud pay emergency sa panglawas ni ini, sumala ni VP Sara. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao. TV ang GMA Regional TV. 1 Mindanao. Pasintabi mga kapuso sang rich sensitibo ang musunod nga balita. Usa ka 75 anyos nga lola sa Kibawe, Bukidnon ang patay human gibunalan og paluwas sa lubi sa sospek dayon gisunog pagkahuman. Sospek voluntaryong misurrender human sa krimen. Ani ang report ni Cyril Chavez. Mga abo na lang og pipila ka mga parte sa nahibiling lawas. Ingon ani na lang ang na-recover sa Kabanay sa patayng lawas sa ilang 75 anyos nga lola human nga gipatay o gisunog sa barangay Labuagon sa lungsod sa Kibawe sa Bukidnon. Ang krimen nahitabo pasado las 11 sa buntag adlong Sabado og nataho lang sa kapulisan pagkaugma adlong Domingo. Sa pagpanubay sa PNP, positibong gipatay sa 37 anyos nga lalaking sospek ang lolang biktima gamit ang pagbunal og palwa sa nagkaniyang parte sa lawas ni ene. Wala pa matagbaw ang sospek. Iya pagisunog ang lawas sa biktima gamit ang mga palwa, lubi ug mga dahon duol sa lugar. So gipalo niya ng kwan sa nyog tong dried na stock. Eventually nawala ng malay, tuloy-tuloy na siya gisunog niya tong tao. Migawa sa investigasyon nga gituhuan kuno sa sospek nga usa ka mambabarang ang biktima o ginabarang kuno siya ni ene rason nga iyang gipatay. Apan sigon sa PNP, posibleng aduna nay problema sa pangisip ang sospek. Based sa kwan no, kay bago lang po siya giwalayan sa asawa niya, parang depressed nga tao sir. Tapos upon checking sa record sir, former surrender siya ng kwan ng mga drug user siya dati. Adlong Domingo, voluntaryo nga mitahan sa kapulisan ang sospek og miangkon sa krimen nga iyang gihimo. Kasong murder ang atubangon ni ene og wala nay pahayag ang sospek. Samtang nahibiling parte sa patayng lawas sa biktima gipahiluna na sa Kabanay o gihikay na ang pagpalubong ni ene. Sa community sir, let us be observant na sir, no? Tapos sa itong mga elderly nato sa na members of the family, let us visit them from time to time para aware tayo kung asa ng whereabouts sila. Cyril Chavez,
One Mindanao. Usa ka menor de edad nga lalaki nga duha ka adlaw na nga missing human giluwas ang duha ka higala sa pagkalumos. Patay na nga nakaplagan sa kadagatan sa Davao City. Nakaplagang naglutaw sa kadagatang sakop sa Barangay Daliao ang lawas sa 17 anyos nga lalaki Lunes sa hapon. Una na nga gideklarang missing ang biktima ni atong July 26. Sa investigasyon sa otoridad, gisalba sa biktima ang iyang duha ka mga kaubanan gikan sa pagkalumos dihang nangaligo og dagat sa usa ka beach resort sa Barangay Dumoy. Malampuson niining naluwas ang duha ka higala apan siya ang wala na nakabalik sa baybay. Human ang duha ka adlaw nga pagpangita, nakit ang naglutaw duol sa Toril Fish Port ang patayng lawas niini. Gipahilo na ang lawas niini. Gisulayan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuhaan og pahayag ang pamilya sa lalaki. Duha ka mga balay sa Maragusan, Davao de Oro ang naugnaw. Gilamoy sa dakong kalayo kining kabalayan sa Purok 2, Barangay Palok sa Maragusan, Davao de Oro, alas 8:25 Sabado sa buntag. Kusog matod pa ang hangin sa lugar, hinungdan nga paspas mikatag ang kalayo sa duha ka magkatapad nga balay. Gideklarang fire out human ang lapas usa ka oras. Duha ka mga balay ang naabo sa sunog. Sumala sa Maragusan Municipal Fire Station, gibana-bana mo kabat sa 350,000 pesos ang danyo sa sunog. Padayon pang ginasuta ang hinungdan sa pag-ulbo sa kalayo. Giasikaso na sab sa LGU Maragusan ang mga panginahanglanon sa duha ka magbanay nga apektado sa sunog. Usa ka patayan nga bagong himugso nga baby boy ang napalgan sa entrance gate sa usa ka establishmento sa General Santos City. Gikakurat matud pa sa mga empleyado niining usa ka establishmento diyang napalgan ang patayng lawas sa bagong himugso nga baby boy sa entrance gate sa ila mismong establishmento sa Purok 14 Barangay Katanggawan, General Santos City mag alas 8:30 sa buntag adlong Lunes. Nakaputos kini og habol una na nga anaa sulod sa green eco bag. Gilayon kining girespondihan sa otoridad. Gikustodiya na sa otoridad ang patayng lawas sa baby samtang padayon ang backtracking sa kapulisan lakip na sa pagkuha og kopya sa CCTV aron masuta kung kinsa ang suspect nga nagbili niini. Padayon ang investigasyon. Gikumpirma sa Department of Public Works and Highways nga target mahuman sa third quarter karong tuiga ang pagbuslot sa southbound tunnel sa Twin Tube Mountain Tunnel subay sa Davao City Bypass Construction Project. Sa nakuhang impormasyon sa GMA Superradyo Davao, sumala sa Department of Public Works and Highways, 32 metros na lang ang kinahanglang kaluton ug trabahoon aron hingpit nang mabuslot ang southbound tunnel sa 2.3 km Twin Tube Mountain Tunnel subay sa 45.5 km Davao City Bypass Construction Project nga posibleng mahitabo sa third quarter karong tuiga. Samtang napadayon sab ang technical refinement sa northbound tunnel human mabuslutan niadtong Abril karong tuiga. Dugang sa ahensya nga anaa sa kapin 60% na nga nahuman ang contract package 1-1 nga gilangkuban sa maong Twin Tube Tunnel, 7.9 km 4-lane road, 3 ka tulay, 2 ka underpass, 2 ka overpass, 12 ka box culvert, 4 ka at-grade intersections. Una nang gipasigarbo sa DPWH nga kuno galing mahuman ang Twin Tunnel, kini ang makonsiderang unang long-distance road mountain tunnel sa nasud. Samtang inig mahuman sab ang Davao City Bypass Construction Project nga nagkonekta sa Davao Dicos Maharlika Highway sa Sirawan Turil ug Davao Agusan National Highway sa Panabo City, Davao del Norte, mas maminusan ang oras sa biyahe sa mga nasangpit nga lugar. Ang proyekto dunay pondo nga kaping 13 billion pesos gikan sa Japan International Cooperation Agency. Giangkon sa Davao City Ancillary Services Unit nga daghang bag-ong drainage sa syudad ang wala nasumpay sa karaan rason sa mga posibleng pagbaha. Sumala ni Paul Bermejo, ang hepe sa Davao ASU atol sa pakiginabi sa GMA Superradyo Davao nga ang maong mga bag-ong drainage sagad ana-ana sa ubos nga bahin ug ang mga bago anaa pa sa taas nga bahin sama sa Tulip Drive. Dugang ni Bermejo ang mga karaan nga drainage system gagmay ang mga imburnal rason nga dili niini maakomodar ang dakong bulong sa tubig panahon sa kusog nga pag-ulan nga moresulta sa paglapaw ug pagbaha. Giangkon sab ni Bermejo nga nagpabilin gihapong problema ang basura nga anaa sa mga drainage sa syudad. Gani daghan sila'y makuha nga basura sa mga kanal nga mubara panahon nga mobunok ang kusog nga ulan. Sa karon dunay 5 ka grupo ang Davao ASU kauban ang Sendro, City Engineers Office, DPWH ug uban pang hingtungdang ahensya nga nagapahigayon og clearing operation sa mga drainage ug ang pagpahigayon og dredging o pagkuha sa mga balas sa mga dagkong kanal.
Duha ka lalaking nag-inom samdan human gidunggab sa usa ka giingong hubog nga sospek sa Barangay Talomo River sa Davao City. Ang sospek samdan sab. Sa investigasyon sa Kalinan Police, nag-inom at tubangan sa usa ka tindahan sa Barangay Talomo River, Davao City ang 25 ug 26 anyos nga biktima nga kaubang laing duha pa ka lalaki Huwebes sa gabii. Kalit lang matud pa naabot ang lalaking sospek ug miingon nga gitamakan matud pa sa grupo sa biktima ang tiil sa iyang kauban. Dihang naglalisay gilabayan og baso sa usa sa mga biktima ang naong sa sospek ug nasamdan. Hinungdan nga mikuha sa iyang gitaguang kutsilyo sa iyang likod ang sospek ug gidunggab ang 26 anyos nga biktima ug nakalikay apan nasamdan gihapon. Sunod nga gidunggab sa sospek ang 25 anyos nga biktima sa dughan. Gidala sa ospital ang mga biktima laki pang sospek nga padayong nagpaayo. Mag-atubang og kasong frustrated homicide ang sospek nga wala pay pahayag. Usa ka 7 anyos nga batang lalaki ang patay human na lumus sa dagat sa Davao City. Sa pagpanubay sa kapulisan, sumala matud pa sa inahan. Naligo siya kauban iyang 7 anyos nga anak sa usa ka beach resort sa Barangay Dumoy banda alas 11 Domingo sa buntag. Taud-taud pa, dihang nawala na matud pa sa pananaw sa inahan ang iyang anak. Nakita ang bata tapad sa bato nga naa sa baybayon. Gi-revive pa ang biktima ug gidala sa ospital apan gideklarang dead on arrival. Ginakuhaan pa og pahayag ang mga ginikanan sa batang nalumos. TV ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Usa ka mock election ang gipaygayon sa COMELEC sa Butig, Lanao del Sur isip pagpangandam sa 11 parliamentary election sa BARM karong Oktubre. COMELEC Chairman George Erwin Garcia personal nga gipanguluhan ang maong dry run. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Sayo pa lang sa buntag, dagsa na sa Butig National High School ang pipila ka mga botante nga misalmot sa gipaygayon nga mock election sa COMELEC nga kabahin sa pagpangandam sa ahensya sa 11 parliamentary election nga himuon sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao kun BARM karong Oktubre. Mismong si COMELEC Chairman George Erwin Garcia ang nangulo sa parliamentary mock election nga gipahigayon niadtong adlawng Sabado sa Butig, Lanao del Sur. Ang number 1 konsiderasyon, makakaboto ba ang lahat ng botante? Pangalawang konsiderasyon, makakaboto ba sila na hindi sila tinatakot, hindi sila pinepwersa, o wala pong violence against them? So dapat po masigurado ng COMELEC yan. Pinasahi ang balota nga gamiton sa pinakaunang parliamentary election sa BARM tungod nakaimprinta ang mga litrato sa mga kandidato sa mga balota. Hindi malilito yung mga botante. Tama rin ang kanilang magiging pili doon sa mga kandidato. Kasi minsan, nalilito sila. Lalo na yung kaparehas ang pangalan, hindi na-deklara na nuisance candidate. Dakong tabang alang sa mga botante ang pagbutang o mga hulagway sa mga kandidato, ilabi pa sa mga aduna ng edad o maglisod na pagbasa tungod mas dali nilang mailhan ang ilang butaran. Siyempre makita ko yung i-identify din sa gilid na may picture, then sa na may yung anong tag doon, yung mga pangalan. Sumala sa PPCRV na hapsay ug paspas ang nahimong mock elections sa Butig ug naglaom sila ngayon ani ang sitwasyon pag-abot sa adlaw sa piniliay karong Oktubre. Ako si James Paulo Yap, 1 Mindanao. Ug mao kato ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kini makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitahan ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamong sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok pwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.